Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa iqtafa bi atharihi la yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat naukol lamang sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Sa gabi na ito, sa maiksing oras na ito ay isang paksa patungkol sa as-sihr, ang katotohanan patungkol sa kaalamang may kaugnayan sa mahika, pangkukulam o salamangka o ano pang may kaugnayan dito. Ang sihr o mahika o pangkukulam o salamangka ay isa sa mga gawaing ipinagbabawal sa Islam. Iniulat pa ni Imam Ad-Dahabi sa kanyang aklat na Al-Kabair na kabilang ito sa mga major sin sa Islam o magkabilang sa mga malalaking kasalanan sa Islam. At ito ay nag-i-exist noon pa at patuloy ang pananatili nito hanggang sa panahon natin. Ang masaklap dito ay pati mga Muslim, kabilang sila sa o ang ilan kabilang sa mga nagpa-practice ng salamangka o may kaugnayan sa pangkukulam. Sa iba't ibang kadahilanan, at ang isa sa mga kadahilanan dito ay paglayo sa aral ng Islam at paglapit sa mga iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay kabilang sa mga nakakaapekto ng malaki sa tauhid ng isang tao. Kapag meron tayong tauhid sa sarili natin, ay hindi akma na meron tayong ibang ginagawang practice na sasalungat dito sa gawain ng pinanghawakan natin. Halimbawa, nagsasala ka ng 5 beses sa araw, tapos meron kang tagong gawain tulad ng practice ng mahika o kaya naman ay pangkukulam o ano paman. Hindi yon tugma sa panghawakan natin ng tauhid habang meron tayong ibang gawaing sumasalungat sa gawaing sisira ng tuluyan sa pundasyon ng tauhid na meron tayo. So, ang sihr, ang ibig sabihin nito ay ma khufiya wa latufa sababuhu. Ibig sabihin nito ay yung bagay na nakatago at banayad, mahirap matukoy ang dahilan nito. Bagay na nakatago at banayad, mahirap matukoy ang dahilan nito. Halimbawa, isang tao ay nasa ilalim siya ng pangkukulam. Hindi may paliwanag kung bakit may sakit ba siya, may nararamdaman, may ginagawa. Hindi may paliwanag kung anong dahilan ng mga nararamdaman. Kasi wala namang nalalaman. Nasa ilalim siya ng mahika, pagkatapos ito ng kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kahit ng mga mangkukulam o mga nagpa-practice ng mahika, ay hindi naman nila magagawang isang bagay, liban kung ito ay pahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari. Dito rin kinuha ang word na as-sahur o yung suhur o yung pagkain ng bago mag-ayuno dahil ito ay ginagawa habang madilim ang paligid, tago sa mga tao. Ginawa doon yung word na sahur o yung suhur. Doon kinuha yung word kasi nga kapag ang mga tao nagsasahur, hindi rin sila tukoy kung anong kinakain nila o napatago nilang ginagawa yung isang bagay. Sabihin ay kinuha doon yung word na sahur at suhur. So, ang sihr ay merong dalawang klase. Merong dalawang klase ng tinatawag na as-sihr. Unang-una, yung sihr na aqd warruqa. Sihr na aqd warruqa, ibig sabihin nito ito yung mga pangkukulam o mahika sa pamamagitan ng pagbuhol. May binubuhol na bagay na may kaugnayan sa taong kinukulam. O kaya naman mga inkantasyon o mga orasyon na ibinubulong doon. Ibinubuhol ang isang bagay at merong mga inkantasyon o orasyon na mga binabanggit. Ginagawa ito dahil humingi sila ng tulong o yung mangkukulam na nagpa-practice ng witchcraft ay humihingi ng tulong sa mga shayatin, sa mga syaitan para
mapinsala ang isang taong kinukulam. Makukuha siya ng larawan ng isang tao, tapos babasahan niya yon o lalagyan niya ng mga orasyon o inkantasyon, tapos ito ay humihingi siya ng tulong sa mga syaitan at jin na mapinsala yung tao na yun. Yun ang ibig sabihin ng unang bahagi. Pangalawang bahagi, yung tinatawag na adwiyatun wa akakir. Tuathar ala badanin masfur wa aklihi wa iradatihi wa maylihi. Pangalawa ay, ito yung mga uri ng mga gamot o kaya naman ay mga inumin o halo-halong sangkap na ginagamit at ipinapainom sa taong nais naman na kulamin o nais na mapailalim sa mahika. Kanina yung isa ay mga inkantasyon o kaya naman orasyon o sa pamamagitan ng pagbuhol mula sa gamit ng taong kukulamin. Ang pangalawang klase ay mga gamot o mga pinaghalo-halong sangkap na ipinapainom sa isang tao na nais kulamin o mapailalim sa ilalim ng mahika. Nang intensyon nito ay maiba ang takbo ng kanyang isipan, ng kanyang kagustuhan o ano paman. Ibig sabihin, pag pinainom mo yung tao na yon, ay mababago yung kanyang pananaw. Kung kanina negative, ngayon positive. Kung kanina ayaw niya doon sa tao na yon, ngayon gusto na niya. Tapos talagang malapit na yung loob niya sa kanya o hinahanap-hanap na niya yung tao na yon. So yun ang pangalawang uri ng mahika o pangkukulam na tinukoy ng Islam. At kabilang dito, mayusamma bisarfi wal atap. Sarfi wal atap, ibig sabihin nito, halimbawa kapag ang mag-asawa ay nabubwisit yung isa dun sa kabila. Halimbawa, pag wala yung asawa niya, pag wala yung lalaki, masaya si babae. Pero pag dumating ay buwisit na buwisit, parang nakakita siya ng oranggutan na nakawala sa gubat, nandoon sa loob ng bahay nila, pabitin-bitin. Ang tingin niya oranggutan na pagala-gala, naiinis siya. Yun pala ay kinukulam na pala siya at ang tingin niya sa asawa niya ay ganun. Lagi niyang inaaway kasi ang tingin niya oranggutan na nakawala. Dapat yung oranggutan nasa gubat. Pero yun, nasa bahay na niya. Halimbawa, ganun. Ganon. Ibig sabihin ng isang tao ay kayawan niya yung taong mahal niya o taong gusto niya. Yun pala ay ng tao na ito ay nasa ilalim na ng pangkukulam o nasa ilalim na ng witchcraft o nasa ilalim na ng mahika na gawa ng ibang tao. At ibig sabihin naman ito ay yung taong kinabibisitan mo noon, mahal na mahal mo na ngayon. Halimbawa, ganon. Di ba? Parang ganon. O bisit na bisit ka, o inis na inis ka, o masisira yung araw mo, ayaw-ayaw mo nakita, ayaw mo naririnig yung boses niya, pero ngayon ay iba na. Iba na yung takbo ng panahon. Malulungkot ka pa o iiyak ka pa kapag wala siya. So yun ay uri ng isang uri ng mahika na ginagamit ng isang tao para mapasailalim ang kabilang tao sa tinatawag na mahika. At ito ay kabilang sa mga bagay na malalaking kasalanan sa Islam. Sabi ng isang taong gumagawa nito, kapag dinatnan siya ng kamatayan na hindi siya nagtauba o nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya binago yung sarili niya mula sa dapat na pagbabago, ito ay namatay siya na nasa ilalim ng malaking pagkakasala sa Islam. Ang seher o ang sahir o ang mangkukulam o ang gumagawa ng mahika ay gumagawa ng malaking kasalanan sa Islam. Magawa siya ng malaking kasalanan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yu'minuna bil jabti wat tagut. Sabi ni Ibn Umar, ang ibig sabihin ng al-jib, ibig sabihin ay as-sihr at ang tagut ay as-syaitan. Sabi ng mga hindi mananampalataya ay naniniwala sila sa tinatawag na pangkukulam at naniniwala din sila sa pamagsa syaitan. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'u al-mubiqat. Inyong iwasan, inyong layuan ang 7 na nakakawasak. 7 na nakakawasak. Nakakasira itong 7 na to at itinuturing ito na malalaking mga kasalanan. Unang-una ay shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay ang pagpapractice ng witchcraft o yung pangkukulam o kaya naman ay mahika.
Pangatlo ay ang pagpatay ng hindi makatarungan. Pang-apat ay ang pagkain ng mula sa riba. At panglima ay ang pagkain ng ari-arian ng yatim. Yatim, ibig sabihin, bata na namatay ang kanyang tatay at naiwan ang kanyang nanay at tinutustusan siya, pinaalaga siya sa isang tao, yung tao na yun ginagamit yung ari-arian ng yatim para sa kanyang pansarili, hindi para sa bata. Kabilang yun sa malaking kasalanan. Wa tawalli yawmuz zahab. Tawalli yawmuz zahab, ito yung pag-atras sa araw o sa oras ng sagupaan. Bawa, nagkaroon ng sagupaan, nakita mo na tinagpas yung ulo ng kasama mo, tumakbo ka. Ayun ay malaking kasalanan. Libre lang sa mga senaryo na gaya ng tatawag ka ng reinforcement. Yun sa panahon ng digmaan. Pero kung tatakbo ka dahil sa takot, nakita mo yung hindi pala kaya ng tuhod mo yung pinasok mo ay tatalikod ka dahil takot ka, ito ay isa sa mga malaking kasalanan sa Islam. Waqad bil muhsanatil ghafilatil mu'minat. At panghuli ay ang paninira ng dangal ng mga mabubuting kababaihang muslima. Bawa sabihan natin na si sister na ganito ay nakita ko meron siyang jowa. Oh, di ba? Direct to the point. May ganito siya, may kasama siyang ganito ganyan. Nasira yung dangal, nasira yung pangalan, pero totoo hindi pala ganun, ay kabilang ito sa malaking mga kasalanan. So ang point dito, binanggit pangalawa pagkatapos ng malaking kasalanan ng shirk ang tinatawag na siher. Pangalawa, ibig sabihin after ng shirk binanggit ang siher. Ito ay patunay na ang taong nagpa-practice ng mahika o kaya ng black magic, witchcraft ay kabilang sa mga gumagawa ng malalaking kasalanan. Ngayon ang tanong dito ay ano bang parusa Islamically ng isang taong nahuling gumagawa o nagpa-practice ng pangkukulam. May isang mangkukulam nahuli. Mangkukulam, babae man yan o lalaki na nangkukulam, ay nahuli at gumagawa ng gawaing pangkukulam. So kung hindi niya alam na ito ay bawal, tuturuan siya na iwasan ng kanyang ganitong uri ng gawain. Pero kung alam niya na ito ay bawal, diba, tinuruan na siya na bawal, winarningan na siya na bawal, paulit-ulit niya pa rin ginagawa. Ano ba yung parusa ng Islam para sa kanya? Para hindi siya pamarisan. Ang parusa ay putol ulo. Darbuhu bisayf. Ibig sabihin, after na may parating sa kanya ng panganib at epekto nito, at ito ay ipinagbabawal, ang parusa nito sa batas ng Islam ay putol ang ulo. Siguro ang iba magtatanong, napaka-tindi naman, napaka-harsh naman ng parusa ng Islam, puputulan ng ulo ang isang taong gumagawa ng pangkukulam. Ang mga mangkukulam ay itinuturing silang salot sa lipunan. Salot sa lipunan. Dahil maaring sisirain nito ang buhay mag-asawa, sisirain nito ang pamilya, sisirain nito ang grupo, sisirain nito yung kapatiran, sisirain nito yung komunidad kung saan nandoon ang mangkukulam. Mga gumagawa ng gano'n. Halimbawa ako, meron akong hindi gusto. Pupunta ako sa mangkukulam, tapakulam ko yung tao na yon. Mamamatay. Halimbawa, ang masaklap pa dito ay, ang ilan sa mga kinulam ay namatay o binawian ng buhay pagkatapos ng kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, siyempre sa mangkukulam. Dito malalaman natin ang Islam ay pinangangalagaan niya ang buhay ng isang tao. Pinangangalagaan niya ang dangal ng isang tao. Pinangangalagaan niya ang salapi o ari-arian ng isang tao. Pinangangalagaan niya ang din ng isang tao. Pinangangalagaan niya ang anumang uri ng nakakasira spiritually at sa katawan physically ng isang tao. Kaya dito malalaman natin kung bakit hinihigpitan ng Islam ang lahat ng ang parusa ng taong nagpa-practice ng mahika, napuputulin yung ulo niya. Kasi salot siya sa lipunan. Salot siya sa lipunan. Sabi sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari, sumulat si Umar ibn al-Khattab radiyallahu an sa lahat ng lugar na kanyang nasasakupan na patayin ang sinumang mangkukulam na lalaki at babae. Sabi, nagpa-practice ng witchcraft na lalaki at babae ay patayin sa lahat ng nasasakupan ng lupain ng
pinamumuhan ng Khalifa na si Omar ibn Khattab. Sabi dito sa ulat na to ay, at sa pagkakataong yaon, nakapatay sila ng 3 mangkukulam. Nakapatay sila ng 3 mangkukulam. So ngayon ang tanong dito ay, ang mangkukulam ba o ang nagpa-practice ng witchcraft ay may tuturing na kafir o hindi? Ang isang tao ba na nagpa-practice ng witchcraft, mahika, pangkukulam, ay mapapailalim ba sa kafir? Ibig sabihin hindi na siya Muslim o labas na siya sa Islam o hindi na sa kanya may tatayo yung alituntunin ng Islam bilang isang Muslim. Nasa loob pa ba siya ng Islam o wala na siya sa labas ng Islam? Ang mga ulama sa usapin na to ay hinati nila sa dalawang uri ang mangkukulam. Hinihati nila sa dalawang uri ang mangkukulam o yung isang taong gumagawa o nagpa-practice ng witchcraft. So unang-una, mahuhulog sa pagiging kafir ang isang tao na nagpa-practice ng witchcraft o pangkukulam kapag ang kanyang uri ng pangkukulam ay ginagawa niya gaya ng unang pangkat na binanggit natin kanina. Ibig sabihin ay gumagamit siya ng pagbuhol, gumagamit siya ng mga inkantasyon, gumagamit siya ng mga orasyon, lumalapit siya sa syaitan, humingi siya ng tulong sa syaitan, o ang pangkukulam niya ay may kasamang tulong mula sa syaitan, ito ay mahuhulog sa tinatawag na kufur. Ibig sabihin, ang isang tao na gumagawa nito ay hindi na Muslim. Hindi lang basta nasa major sin, bagkus ay nasa labas na siya ng Islam. Hindi na siya Muslim sa sandali na siya ay nasa ganitong uri ng kalagayan, maliban lamang kung magtauba at bumalik siya sa Islam. Pero kung nandun siya sa ganitong kalagayan at dadatnan siya ng kamatayan, ay hindi siya ililibing sa libingan ng mga Muslim at hindi rin siya matatawag na Muslim. Hindi lang siya basta gumawa ng malaking kasalanan, nalabas pa siya sa tinatawag na Islam. So sino ito? Ang sinumang nagpa-practice ng mahika, ng witchcraft, ng pangkukulam, na gumagamit ng pangbubuhol o gumagamit ng orasyon o inkantasyon o lumalapit sa syaitan o sa mga jin at humingi ng tulong sa kanila para mapinsala yung tao na kanilang kukulamin o gagawa nila ng hindi maganda. So sila ay mahuhulog sa tinatawag na kufur. Mahuhulog sila sa tinatawag na kufur. Ang pangalawa, ang sinuman na nangkukulam o nagpa-practice ng witchcraft gamit ang mga gamot o pinaghalo-halong sangkap ay hindi matatawag na kafir o hindi mahuhulog sa kufur. Pero siya ay nasa kalagayan ng malaking kasalanan. So ngayon nahati na natin yung mga mangkukulam, mga witchcraft na sa dalawang klase. Ang isa ay mahuhulog sa kufur, ang isa ay mahuhulog sa hindi kufur, pero nasa kalagayan ng paggawa ng matinding kasalanan. So ang tanong dito ay, parehas ba sila? Kung mapatunayan ng bagay na ito sa kanila, parehas ba ang dalawang ito ay itatayo sa kanila ang tinatawag na had? Had, ibig sabihin yung parusang kamatayan. Itatayo ba sa kanilang parusang kamatayan? Itatayo sa kanila ang parusang kamatayan. Bakit ito ay itatayo sa kanyang parusang kamatayan? Habang yun itatayo din sa kanyang parusang kamatayan. Dahil nga, ang unang pangkat ay papatayin dahil sa gawaing malaking kasalanan na ginawa niya. Habang ang isa naman ay gagawin sa kanyang bagay na yon dahil sa kanyang kasalanan na natamo. At sila ay magkaiba sila ng kalagayan. Parehas na ipapataw sa kanila ang masidhing parusa dahil sa mga kadahilanan. Unang-una, pinoprotektahan ng Islam ang pamayanan kung saan ang mga tao na to ay salot. Pinoprotektahan ng Islam ang pamayanan, ang dangal, ang ari-arian, ang katawan, ang isipan, at ang relihiyon ng isang tao mula sa mga mapanganib na tao na ito. Ito ang pinaka malaking dahilan bakit sila ay ipapataw sa kanilang
parusang kamatayan. Inulit natin, ito ay sa hatol ng Islam. Ito ay mapanganib at ang presensya ng mga ito habang hindi nila iniiwan ang mabigat na gawain na ito ay magdudulot ng malaking pinsala sa kamusliman, sa mga tao at sa komunidad kung saan sila nakatira. Kaya ang hatol sa kanila ng Islam ay parusang kamatayan. So ito ay ini-apply sa lahat ng ganitong uri ng mga gawain. So ang isa sa mga tanong pa dito ay, ang ilan sa mga tao ay gumagamit ng mga illusion. Tulad ng mga magic tricks at saka ng mga illusion. Ito ay matatawag na isang uri ng mahika. Bagamat ito ay ang tawag sa atin ay illusion o kaya naman magic tricks, ito ay matatawag na kabilang sa niloloob ng kahulugan ng tinatawag na mahika. Bagamat ito ay hindi gawain na paghingi ng tulong mula sa mga syaitan at ang ginagawa lamang ay bilis kamay o kaya naman ay hindi nakikita ng ating mga mata kung ano yung tricks na ginagawa nila sa pamamagitan ng mga ilusyon, ito ay matatawag pa rin na seher. Bakit matatawag pa rin na seher? Ang Islam, nang ginawang basihan dito ng Islam ay hindi basta basihan. Gumamit ang Islam ng lohikal na dalil at dalil mula sa banal na Quran na kung saan sa panahon ni Propeta Musa alayhis salam, ang mga salamangkero ay gumagamit lamang sila ng magic tricks kung tawagin o illusion. Halimbawa yung stick magiging ahas. Pero yun ay sa illusion at paningin lamang ng mga tao, hindi talaga yun ahas. Pero sa paningin ng mga tao ay magiging ahas. Pero kahit ganito yung tricks na ginagawa nila, illusion na ginagawa nila, tinawag pa rin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na sahara o mga mangkukulam. So hindi sila in-exempted ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mangkukulam ay yung talagang ginagawa niyang tunay na ahas, yung ganito ganyan, yung ganito ganon, o hindi yung mga gumagamit ng magic tricks o mga illusion, bagkus nilahat sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinalo sila sa pamamagitan ni Propeta Musa at nagpakita sa kanila ng totoong pagbabago ng isang bagay mula sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang punto dito ay hindi iniba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang term na ginamit sa kanila na mga gumagawa ng magic tricks o kaya ng mga illusion at sa mga totoong mangkukulam na nakakapirwisyo at salot sa lipunan. So sila ay itinawag pa rin sa loob ng isang pangalang mangkukulam. Mga gumagamit ng mahika, witchcraft o ano pa mang may kaugnayan dito. At ito ay kabilang sa mga mahigpit na ipinagbabawal sa Islam. Ang isang Muslim, hindi marapat na aaralin niya yung patungkol sa mga tricks na to, mga illusion na yun. Tapos gagawin niya yung kabuhayan o kaya naman gagawin niya yung pang luko-luko ng mga tao. Halimbawa yung dahon gagawin niyang pera tapos ibibili niya yun ng gusto niyang bilhin. Ito ay isang uri ng pandaraya. Ang gumagawa nito sa Islam ay hindi pinahihintulutan. So hindi pwede sa atin bilang isang Muslim na mag-adapt ng mga kaalamang katulad nito, kahit sabihin natin biro-biruan lang o katuwaan lang o ano paman. Ang masaklap dito ay kung ginawa pang kabuhayan o ginamit para magkamkam ng ari-arian ng iba. So ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.